أنت مستعد يا شيخ؟ Sisimulan ko na po sa mukaddima ya Sheikh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngayong gabi ng Wednesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan po sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Abu Nada. At bilang pangbungad ng ating muhadara ngayong gabi ay aking pong sisimulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pong ipinapakilala ngayong gabi ang ating tagapagsalita na si Sheikh Abu Nada. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng pagtitipon. Kahit hindi man tayo magkakaharap ngayon ay considered pa rin ito na pagtitipon. At ang pinag-uusapan natin dito ay may kinalaman sa Islam. So sa lahat ng gathering, wala nang masihigit pa sa ganitong uri ng pagtitipon. So lagi tayong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam natin, narinig ninyo ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man yung taong iibigin ng Allah, na mahal ng Allah ay hinahanapan niya ng paraan para matuto sa relihiyong Islam. So yun ang una. Pangalawa, ako'y nagpapasalamat sa kay brother sa Saidali Battalion sa kanyang pagtawag sa akin. So sa ngayon kasalukuyan ako ay nagbo-volunteer sa Islamic Center ng North Riyadh
sa ngayon at estudyante pa rin hanggang ngayon. Bago ko simulan itong yung nais kong ibigay sa inyo kahit sa maiksing panahon ay bago ko simulan itong yung gusto kong ibigay sa inyo, ine-expect ko na ang tagapakinig ay puro o karamihan ay mga OFW kung hindi ako nagkakamali. At siguro meron akong nakikita dito kanina na mga galing ng AEC, Al-Ma'arif Educational Center yata to, kung hindi ako nagkakamali. So may mga masyayikh tayong kasama dito. So kung sakaling medyo mababa yung aking pagpapaliwanag, ay humihingi ako ng paumanhin dahil ang presentation ngayon ay dinisenyo para sa mga OFW o di kaya ay yung mga kapatid natin na mga kababaihan at mga hindi pumapasok sa school, I mean sa madrasa. So maaring boring yung nandito na mataas na yung kaalaman. Alam naman natin yan na ang kaalaman ay hindi talaga magkakaparehas. Okay. So napakasimple ng aking pagpapaliwanag dahil mapapansin ninyo ang mga hadis at mga aya at mga usapin dito ay siguro lahat tayo ay nakarinig na o narinig na natin itong mga bagay na sasabihin ko. So, yun ang pangalawa. Pangatlo, kung mapapansin ninyo ang topic natin ngayon, teka lang muna ha. Yan. Ay karapatan ng trabahante at saka yung kaniyang boss. So, ang pag-uusapan natin dito ay sa pananaw ng Islam, hindi sa pananaw ng Constitution. Kasi magkaiba yon. Kailangan natin pag-ibahin. Ang sinasabi ko dito, dito na magsisimula yung pag-uusap natin. Halimbawa to, karapatan ng trabahante. Baga, sa pananaw ng Islam, hindi sa pananaw ng Constitution, halimbawa sa atin sa Pilipinas, hindi sa pananaw ng DOLE. Kung dito ka man sa ibang bansa, halimbawa sa Saudi ka, hindi angkop itong pag-uusapan natin sa pananaw kasi naka-live tayo ngayon. Okay? Hindi siya applicable itong pag-uusapan natin sa panahon, kung ang pag-uusapan natin ay batas. Okay? Ito ay sa pananaw ng Islam. Okay? Halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho, ano ba yung karapatan mo na dapat ibigay sa iyo ng iyong boss, employer? Kung sakaling ikaw naman balang araw, o maaring ngayon may mga boss sa atin dito, kung sakaling ikaw ay aabot sa antas na ikaw ay maging boss na, okay, at may mga nagtatrabaho sa iyo, ano yung mga obligasyon mo, ano yung mga bagay na dapat mong ibigay sa kanila sa pananaw ng Islam, hindi sa pananaw ng Constitution. Kasi magkaiba yun. So, bismillah. Sana bigyan tayo ng Allah ng gabay, ng taufik para may paliwanag natin itong mga bagay-bagay na ito. Napaka-konti kasi 10 slides lang to. So, kung bawat slide ay 1 minuto, ibig sabihin 10 minuto na pag-uusap yung mangyayari sa atin ngayon. So, inshallah, hingin natin sa Allah na ma-justify natin itong So, una-una dito, yung karapatan ng taong nagtatrabaho. Okay? Sa pananaw ng Islam. Bakit ko sinasabi na sa pananaw ng Islam? Kasi, siya nga pala, naririnig niyo ako?
Sir Saidali, naririnig ba ako? Opo, Ustad. Naam po. Okay. نعم يا شيخ، Halimbawa ito. سمعت جيدا. Okay. Halimbawa, ito, sinasabi dito sa una, adamu taklifil amil fawqa taqatihi. Ito sa pananaw ng Islam, ha? Kasi kung titignan natin halimbawa, kung may mga kapatid tayo dito na nagtatrabaho dito sa halimbawa dito sa kinalalagyan namin sa Saudi, may mga tao na kahit hindi kayang gawin ay ipinapatrabaho sa kanila. So, ibang usapan po yung pinag-uusapan natin ito. Ito ay pananaw ng Islam. Halimbawa, kung ikaw ay maging boss, kung merong taong nagtatrabaho sa iyo, Musliman o hindi, dapat na gawin mo ay huwag mo siyang utusan ng hindi niya kaya. Hindi pwedeng utusan ng hindi niya kaya. So ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum khawalukum. Live tayo, no? Brother Saidali. نعم يا شيخنا. Allahul musta'an. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari, yung mga kapatid ninyo, yung tumutulong sa inyo, khawalukum, tumutulong sa inyo sa inyong mga gawain, ay ipinagkatiwala ng Allah sa inyo. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Kaya ipinagkatiwala ng Allah sa inyo, yung mga taong nagtatrabaho sa inyo. Sa ibang version, ito alipin ang tinatawag dito. So yung mga alipin ay kapatid ninyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila yung umaayos sa kung ano ang hindi ninyo kaya. So sabi ng Propeta, pamangkana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu bima ya'kulu. Kung merong taong nagtatrabaho sa inyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakainin, falyut'imhu mimma ya'kulu. Pakainin ninyo, huwag yung gutumin. At bigyan niyo ng damit. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Ito bihira lang nangyayari ito eh. Sa panahon ngayon. Sabi niya, kung wag niyo silang utusan ng hindi nila kaya. Kapag inutusan niyo sila, tumulong kayo. So, ganito yung ugnayan ng nagtatrabaho pati yung boss. Kumbaga, nagtutulungan. Ito sabi ng propeta, fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kung inuutusan niyo sila, ay tulungan ninyo. Okay? Ito ay pananaw ng Islam. Pananaw ng Islam. Okay, pangalawa, makipag-ugnayan sa mga nagtatrabaho sa iyo ng maayos. Okay? Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat shay'an biyadihi wala imra'atan wala khadima. In short, ang propeta wala siyang nasampal na never siya sumampal ng babae pati nagtatrabaho, khadiman. Yung nagsiservisyo sa kanya, hindi niya nasampal. Sa kasunod na hadis dito, hindi nagsalita ng masama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Anas, itong si Anas, lagi itong kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wallahi lakad khadamtuhu 9 sinin. Within 9 years, sabi ni Anas, ay nagserbisyo ako sa kanya. Ma'alimtu, qala li shay'an sana'tu, lima fa'alta kada wa kada, wala li shay'in taraktu, halla fa'alta kada wa kada. Sabi niya, sa loob ng 9 years na nagtatrabaho ako, nagsiservisyo ako sa kanya, wala akong alam na sinabi niya sa akin na noong ginawa ko yun, sabi niya, bakit mo ginawa yun? O kung hindi ko ginawa, sabi niya, bakit hindi mo ginawa yon? Never niya. Kasi ang ginamit dito ay ayun, yun ang sabi ni Anas. Itong si Anas na ito, bata pa ito siya. Nung
magserbisyo siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinigay siya ng kaniyang inay sa Propeta Muhammad. So, ganon, kung sakaling maging boss kayo, huwag ninyong gawin yon. Magipag-ugnayan kayo sa inyong mga nagtatrabaho. Pangatlo, alla yabkhasahu haqqahu an yu'tiyahu ujratahu ala qadri amalihi. Huwag kayong maging madamot sa kanyang mga karapatan. Okay? Yung karapatan niya dapat ibigay. Lalong-lalo na yung sahod niya. Okay? Ala qadri amalihi. So ngayon, halimbawa, meron tayong kontrata o meron kayong kontrata sa nagtatrabaho sa iyo, kung ano yung sahod para sa trabaho na nakasaad doon sa kontrata, dapat ibigay. Okay? Hindi pwedeng bawasan yan. Kasi kabilang yun sa zulm. Okay? Malaking kasalanan yan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom, ang magiging kalaban niya, kung sa korte, halimbawa dito sa mundo, ang magiging katunggali niya sa araw ng paghukom ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatlong tao na ang kalaban niya sa araw ng paghukom ay ang propeta. At kabilang sa tatlong tao na yon ay rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Yung nagpatulong ka sa trabaho, tapos nag-usap kayo, nagkasundo kayo na mayroong sahod, tapos yung tao nagtrabaho ng maayos sa'yo, pero hindi mo binigay yung kanyang sahod. Sa araw ng paghukom, ang magiging katunggali mo ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dapat ay ibigay, gaya ng sinabi dito na atul ajira ajrahu qabla an yajifa arakuhu. Ibigay yung sahod bago pa man matuyo ang kaniyang pawis, di ba? Kapag ang tao nagtatrabaho, pinapawisan, sabi ng propeta, pag tapos na yung kanyang pagtatrabaho, ibigay mo na agad. So hanggang sa, sabi dito, bago pa man matuyo ang kanyang pawis. So nangangahulugan na kailangan agahan yung pagbibigay ng sahod. So ito ang Islamic point of view. Hindi ko sinasabi dito yung kung may batas man o wala sa bansa na pinagtatrabahuan natin. Ang sinasabi ko dito ay yung kung sakaling kayo ay magiging boss, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pangapat dito, husnul khuluqi wa adamu adal amil. Okay? Maging maganda ang ugali natin sa kanila. Okay? Maging maayos tayo sa kanya. Kasi may nangyari ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong isang sahaba na si Abu Mas'ud, meron siyang alipin. Kasi sa panahon na yon, usong-uso pa yung pang-aalipin sa pagitan ng mga tao. So, sinasampal niya itong alipin na ito, tapos tinawag niya. Hindi niya marinig kasi baka galit na galit itong si Abu Mas'ud. Tapos sabi ng lalaking ito, sabi ng batang ito, a'udhu billah, sa ibang version ng kwento sabi niya, a'udhu billah. So nung marinig niya yon, sinapal pa rin niya. Tapos sabi ng alipin, a'udhu bi rasulillah. Saka siya tumigil kasi nalaman ni Abu Mas'ud na dadating pala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung lumingon siya, kasi tinatawag siya ng propeta siguro, nung lumingon siya, nakita niya ang propeta. Sabi niya, ya Rasulullah, ito ay alipin. Pero sa bandang huli, pinalaya niya kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masamang gawain yun. Gaya ng sabi niya dito, law lam taf'al hada lafahatska an-naru yawm al-qiyamah. So pinalaya niya yung alipin na yon. Pinalaya niya. Kasi sabi ng propeta, kung hindi mo ginawa yon, sa araw ng paghukom,
paparusahan ka ng Allah. So, ang hadis na ito ay ipinagbabawal na saktan yung alipin. Alipin ang pinag-uusapan dito. Ano pa kaya kung hindi alipin ang parurusahan mo? So dapat maging maayos ang pagkikitungo natin sa kanila at huwag silang parusahan. Al-ihtimamu bil amili faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito, bigyan ng importansya yung taong nagtatrabaho. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyadong mahalaga sa kanya yung mga taong nagtatrabaho sa kanya. Okay? Physically, financially, and then emotionally, lahat yan dapat bigyan ng importansya. Ito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang hindi Muslim na nagsisilbi sa kanya. Okay. So, itong hindi Muslim na ito, one time, nagkasakit. So, binisita siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi Muslim yun pero noong nagkasakit ay binisita pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nung binisita niya, binigyan niya ng da'wa, binigyan niya ng inanyayahan niya sa Islam, pero habang nag-uusap sila, nandun yung tatay niya. So sabi ng tatay niya, Api Abul Qasim, sabi niya, maniwala ka sa kay Propeta Muhammad, maniwala ka sa kanya, si Abul Qasim, si Propeta Muhammad yan. So, nag-Muslim yung tao na yun na hindi Muslim, pagkatapos ay namatay. So sabi ng Propeta, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Tinutukoy dito sa usapin na ito ay yung pagiging bigyan mo ng halaga yung taong nagtatrabaho sa iyo, financially, physically, at saka emotionally. Minsan yung tao malakas, okay? At ikaw na boss, hindi mo alam na meron pala siyang problema na hindi sinasabi sa iyo. Maayos yung pagtatrabaho niya, pero meron pala siyang problema emotionally. So kailangan hindi naman necessary na itanong mo sa nagtatrabaho sa iyo, pero dapat kung hindi mo kayang solusyonan yung problema na yon, huwag mo nang dagdagan kung sakaling maging boss kayo. 502. Pang-anim ay huwag pagbawalan. Okay? O di kaya ay payagan silang isagawa yung mga obligado sa bawat tao, tulad ng pagdarasal, pag-aayuno, huwag natin silang pigilan. Halimbawa, yung mga driver, kung sakaling may mga driver dito, huwag natin silang pigilan na pumunta doon sa masjid. Okay? Ito ay kung sakaling maging boss kayo. Okay? Kasi base sa experience natin, yung mga kapatid natin balik Islam, lalong-lalo yung mga driver, medyo nahihirapan sila sa pagpunta sa masjid. So, kung sakaling kayo, inshallah, maging boss, pag oras ng pagdarasal halimbawa, o araw ng pag-aayuno, ay kailangan ibigay sa kanila yon. Karapatan nila yon bilang alipin at ikaw ang makakatulong sa kanila. Sabi dito, baksul hukuk, ito yung mga nangyayari dito. May, halimbawa tayo, galing sa Pilipinas, meron kayong kontrata. Pagdating sa bansa na pinagtatrabahuan ninyo, nababago yung kontrata na yon. Ang sabi dito ay, hindi po daw pwede yon. Okay? Hindi po pwede yon sa pananaw ng Islam kasi kabilang yun sa tinatawag na dhulm. Okay, pang-pito, kailangan bigyan sila ng ng panahon para makapagpahinga. Okay? Bigyan sila ng panahon para makapagpahinga. Gaya ng ito kwento sa kay Musa, ay si Shuaib, nung magtrabaho sa kanya si Musa, sabi niya, wa mauridu an asyukka alaik. Sabi niya, wala sa layunin ko ang pahirapan ka. So kung may mga nagtatrabaho sa inyo, bigyan nyo ng
oras, bigyan nyo ng panahon para makapagpahinga. And then pangwalo ay ito na yung insurance. Bigyan nyo ng insurance. Takafulul ijtima, dito sa Saudi meron tinatawag na nagosi. Okay? Mabilisan tayo. Karapatan na ito naman, karapatan ng taong halimbawa, kayo ay magiging boss. Ano yung karapatan ninyo? Ano yung obligasyon ng taong nagtatrabaho? So, kailangan malaman ito kasi bawat isa may karapatan. Itong karapatan na ito, pag hindi na isaayos, hindi nagawa, hindi mo nagawa ng maayos, ay may pananagutan tayo sa Allah. Kasi pananaw ng Islam ang pinag-uusapan dito. Iba pa yung pananaw ng Constitution. Halimbawa, yung labor law. Kung hindi mo nagawa ng maayos, ano yung karampatang parusa na ibibigay ng batas sa'yo? Ito sa Islam, ang Allah ang magbibigay sa'yo ng parusa kung hindi mo nagawa ito. Una-una dito, adamul ihmal wa syuur bil mas'uliyati tijahal amal. Huwag magpabaya. Kung may pinagkatiwala sa'yo, pinapatrabaho sa'yo, huwag mo pabayaan. Kailangan nandun sa'yo tinatawag na asyuuru bil mas'uliyah. Kailangan maramdaman mo na ikaw ay responsable doon sa trabaho na yan. Kasi nga, sa pananaw ng Islam pinag-usapan natin dito, ikaw ay tatanungin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Yung yaman ng iyong boss, okay, ay ipinagkatiwala sa iyo sa taong nagtatrabaho. At ikaw ay tatanungin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Sa araw ng paghukom, you are accountable, ikaw ay tatanungin. Okay? Doon sa mga ipinagkatiwala sa iyo. Kung inayos mo ba yung trabaho mo. Minsan ginagawa natin, mahina yung pagtatrabaho. Ang importante matapos yung oras, yung quality, hindi maganda. Wala ya gush. Hindi pwedeng magsinungaling. So, pangalawa, al-amanatu wal-ikhlas. Okay, kailangan, nandun yung tinatawag na amana. Okay, yan ay kabilang sa gawain ng taong Muslim. At maging ikhlas. Nasabi dito, maging ikhlas. So, kung mapapansin nyo dito, ang ikhlas ay gawain para lamang sa Allah. Pwede bang ganun? Magtatrabaho ka ng ikhlas? Yes, pwede po yun. Magtatrabaho ka para magkaroon ka ng halimbawa sa ngayon pera, at yung pera na yon may papakain mo sa iyong pamilya. At ang pagpapakain ng pamilya ay kabilang sa mga magagandang gawain. Okay? Man ghasya falaysa minna. Sino man yung mga tao na kabilang ito sa dhulm. Kumbaga, pinapakita niya na ito ay maayos yung trabaho, pero hindi naman pala, hindi maganda yung quality. Okay? Ay hindi yan kabilang sa mga gawain namin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng sabi dito, wa minal khiyana adamul amana akhdhur rishwa. Ito, pagkuha ng suhol. Yan, pagkuha ng suhol. Hindi yan pwede. So kung ikaw ay nagtatrabaho, wag mong gawin yan. O tadyi'ul awqat. Yung sinasayang mo yung oras, wala kang ginagawa. Kasi halimbawa, merong natatanging panahon o araw na dapat matapos itong project, matapos itong araw na ito o itong petsa na ito, kailangan matapos itong trabaho na ito. So may mga nagtatrabaho na walang pakialam. Kung matapos man doon sa tinakdang araw, ang importante, nagsasahod, hindi pwede yan. Kailangan natin malaman na ang trabaho na yon ay pinagkatiwala sa atin ng mga boss natin. Dapat natin ibigay yun. Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hindi pwedeng hindi natin gawin yang ipinagkatiwala sa atin kasi kabilang yun sa tinatawag na khiyana. Ito, at ta'ah. Kailangan sumunod tayo sa kanila
basta't nasa loob ng trabaho at hindi maaapektuhan yung pagsamba mo sa Allah at hindi ka malagay sa peligro, ay kailangan mong maniwala sa kanila. Okay. Lalong-lalo na kapag halimbawa sa labor law, kapag ang ipinag-uutos sa iyo ay sakop pa rin ng kontrata ninyo. Okay? So kailangan maniwala kayo. Ito, at-ta'affuf min istiglal al-wadhifa. Kailangan umiwas sa mga bagay na ang ibig sabihin dito at-ta'affuf min istiglal al-wadhifa, yung gagamitin mo yung trabaho para sa pansariling interes. Okay? Hindi para sa company, halimbawa sa company ka nagtatrabaho. Gagamitin mo yung trabaho na yon at yung faida, yung luho o di kaya ay luho yata sa Tagalog, ay para sa iyo lang, hindi para sa company. So hindi pwede yun. Kabilang din yung sa tinatawag na dhulm, pagnanakaw. So konti lang. So hanggang dito lang siguro ang nais kong ibigay sa inyo. Kung sakaling may kulang dito at kung sakaling may nakapag-aral ng ZAD Academy, siguro napag-aralan nila itong slide na ito. So kung sakaling meron kayong katanungan, pwede na rin patayin yung live natin kasi nasa question and answer tayo. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Magdua tayo sa Allah na itong ginagawa natin ay makukuha natin ng gantimpala sa araw ng paghukom. Maidagdag sa mga mabibigat na magandang gawain natin sa araw ng paghukom. So kung sakaling may tanong kayo, may clarification doon sa kung meron kayong hindi naintindihan, ay pwede kayong magtanong kung kaya natin sagutin. So ito ay sa pananaw ng Islam. Iba yung pananaw ng Constitution. Halimbawa, galing kayo sa Pilipinas, nagtrabaho kayo dito at meron kayong kontrata, kailangan yung kontrata ang magdidikta sa inyo kung ano ang karapatan mo. Ano ang karapatan ng boss mo? Ano ang karapatan mo sa pananaw ng batas. Okay. Jazakumullahu khair sa mga organizer ng grupo. Jazakumullahu khair ala hirsikum wa juhdikum. Gantimpalaan kayo ng Allah sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam sa abot ng inyong makakaya. At dalangin natin sa Allah na bigyan kayo ng lakas ng pangangatawan para lalo nyo pang magawa itong magandang gawain na ito na kabilang sa mga gawain ng mga propeta. Jazakumullahu khair again. Wa iyak ya Sheikhana. Subhanallah wa alhamdulillah, isa namang malalim na at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Abu Nada. Naam ya Sheikh, tulad ng sabi niyo po ay atin na pong bubuksan ang Q&A session. At Sheikh, bago ang lahat, Sheikh, nais ko munang magtanong sa inyo kung pwede po ba yung mga out of topic na question? Naka-live ba kayo? Hindi na. Ya Sheikh Abu Bakar. Patayin nyo na yung live pag sa question and answer kasi sa live kasi maraming mas maalam pa sa atin. So ayaw natin magkaroon ng gulo sa social media. Okay. Kasi maraming magkakamali tayo sa mga
Hindi naman tayo magaling masyado.